preach what you want to hear. Amen. I'm here to preach what you need to hear. Amen. Dahil yun po yung salita ng Diyos. Marami po sa inyo rito, almost all of you here, this is my first time to saw you. Hindi ko kayo kilala. So that's the one thing that I would leave for you today. Ano? Mahal ko ba talaga si Lord? Nasubukan nyo na pong hirap kayong sumunod dahil sa inuutos ng Diyos dahil mahirap gawin. Amen. Amen? Amen. Parang, Lord, ang hirap naman ito. Parang hindi ko kayang sundin. Nasubukan nyo na mo yun? Yeah, amen. Let me clarify that. Sabi po sa John chapter 15, if you love me, so, obeying the commandments of God is not an issue of difficulties. Am I right with that? Amen. Di ba? Lord, ang hirap naman ito. Oops, hindi yan ang issue. Kaya hindi ka sumusunod kasi you don't love me. Because obedience is always an issue of love. And that's not my words. That's exactly the words of Jesus. If you love me, you keep or you obey my commandments. Kaya minsan mahirap sumunod sa Diyos kasi hindi ganun kalalim yung pagmamahal natin sa Kanya. Amen. Amen. No wonder Apostle Paul said that I may know Him. I want to understand who is this God that I'm serving. I want to know Him. I count everything lost. I count everything dumb that I may know Him. A lot of Christians sometimes they just grow old, but they don't grow up. Malaki po pagkakaiba. Uy, 30 years na akong Christians. Good for you. Kamusta yung character natin? Amen. Amen. Parang humihina na yung amen. Kanina yung medyo comedy, medyo amen, amen. Ngayon pag medyo, aray, pastor, ano ba yun? Parang, amen. Ating personal. Amen? Amen. Next. You be. Understanding. That's good. Ano susunod na letter? Be. B. I know you love this B. What's that B? Blessing. Blessing. For every problems, there's always a blessing. Amen? Amen. Yun ang masarap dun, ba? Hindi naman po madamot yung Diyos natin eh. Palagi hong may blessing para ho sa atin. In fact, ngayon, you're blessed. The fact that you're alive, healthy, you're blessed. Amen. Nasa Amerika ka, you're blessed. May ganito kayong church, you're blessed. Katabi nyo, maganda, magpogi, barkada nyo, kaibigan nyo, you're blessed. Ang dami hong tao, wala nung meron kayo. Amen? Amen. You're blessed. Blessing. Ano ba ang blessing na gusto natin? Tingnan nga po natin. Ako, tingin ko, gusto natin ng long life. Amen. Amen. Palagay ko, gusto rin ho natin ng material and financial blessing. Amen. Of course, di ba? Ano kayo mahiya? Pare-pareho naman tayo. Amen. 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 Gusto ho natin ng magandang legacy na iiwan sa mga anak natin. Amen. Good reputation. Amen. Kapag naalala tayo ng tao, sasabihin ng tao, nakakamiss siya, no? Ang bait-bait niya, pag nandito siya, palaging blessing, right? Amen. O gusto niyo yung, pag naalala kayo, sasabihin, buti na lang, wala siya rito. Ayoko maalala ng gano'n. Gusto ko yung pag naalala yung pangalan ko, nakakamiss si Pastor, ano? So, gusto natin yan. Ano ba? Do you want happy and fulfilled life? Amen. Amen. Do you want to be a source of blessing? Kayo yung nag-bless sa ibang tao. Amen. Amen. Tingnan nga ho natin, Proverbs, chapter 3. Lahat ng sinabi ko, tingnan ho natin kung gusto natin talaga. Proverbs, chapter 3. Verses 13 to 18. Verse 13. Blessed is one who finds wisdom and the one who gets understanding. For the gain from her is better than gain from silver, and her profit better than gold. She is more precious than jewels, and nothing you desire can compare with her. Pansinin niyo po, yung mga blessing na ibibigay if you have the wisdom.
Wisdom is the fear of the Lord is the beginning of Wisdom. wisdom. Another explanation, the fear of the Lord is to hate evil. So ibig ko sabihin, ang wisdom pala pag natuto kong tanggihan yung kasalanan sa buhay ko. It's always a choice. It's always a choice to say no to anything that will hinder yung inyong pong relationship sa Panginoon. Kaya sabi ko po kanina, di ba, if you love me, you keep my commandments. Now, here's what we can get kung susundin natin ang Panginoon. Verse 16. Ano sabi ko kanina? Long life is in her right hand, and in her left hand are what? Riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and her paths are peace. Wow! Yung way ko, yung legacy iiwan ko. A way of pleasantness, a way of peace. Diretso po natin, basahin pa po natin. She is a tree of life to those who lay hold of her, and those who hold her fast are called blessed. She is a tree of life. Ang bira, nagiging source of blessing ang buhay mo. Amen. Ako, gusto ko po yun. And I'm so grateful to the Lord because ngayon po, this coming June po, I'm already 50 years old. Wow. Wala akong sa mukha, ano? 50, and until now, wala po akong kahit anong medication. Amen. Wala po akong any maintenance. Thanks, Pastor. God is so good. Of course, I take good care of myself. Nag-iingat po ako. Ang problema po, mga miyembro ko po, minsan, Pastor, okay lang yan, lechon. Kaya nga may gamot eh. Kaya nga may insurance eh. Pabiro ho, pero sabi ko, Brad, huwag ganyan, Brad. Para tayong ganito eh. Bubuksan nyo yung stove. May apoy, di ba? Right? Tapos papato nyo yung kamay nyo. Lord, sana huwag masunog yung kamay ko. Pwede ba naman yun? You want good life? You want long life? You want the blessings of God? It doesn't slide normally or naturally. It's always a choice. It's an intellectual choice. You have to choose that. Amen. Hindi basta nangyayari yung blessing. God said, if you love me, keep my commandments. And the natural result of that, I'll bless you. Amen. You live the choosing to God, He will always choose the best for you. Amen. In every problems, there's a blessing. Amen. Dahil ang problema po, it's a friend in disguise. It's not the problem that will hate you, or that will hurt you. It's your attitude towards the problem that will Amen. hurt you. Walang magagawa ang problema sa inyo. Yung attitude mo kung paano mo hinaharap ang problema. Amen. Sino po rito may asawa? Taas ang kamay. May problema po kayo bilang mag-asawa? Is there a marriage conflict? Amen. Meron ho? Marriage conflict? Let me Marami correct pa. you. There's no such word as marriage conflict. It's a personal conflict. Bakit o? Kaya kayo nag-aaway kasi pakiramdam ninyo tama kayo. At ayaw niyong bumaba. Oo nga, no? Pakiramdam ni Rodel, tama siya. It's an attitude problem. Pakiramdam ni Vilma, tama siya. It's an attitude problem. And they said, we have conflict. No, it's a personal conflict. Hanggat hindi mo inaayos yung conflict sa sarili mo, you will always have conflict kahit sino kaharap mo. Amen. Amen. Right? Okay po yun ah. Ilang beses ko na napatunayan sa buhay ko po yan. Minsan po meron kaming pagtatalong mag-asawa, nagalit po ako. Gagawin ko, bababa ako sa baba. Siya mag-i-stay dun sa taas. At habang nandun ako sa baba, sasabihin sa akin ng Holy Spirit, pumanig ka. Humingi ka ng sorry. Hindi! Siya may mali, Lord, ako hihingi ng sorry. Palagi na lang ganyan. Panig, hingi ng sorry. Hindi, ayoko. Alam niyo, pag hindi ako sumunod, minsan the following day, ilang araw pa, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, para kaming mga engot. Walang pansinan sa loob ng bahay. Pareho kami nahihirapan sa Pero every time na susunod ako sa Panginoon Diyos, it doesn't matter kung siya ang mali o ako ang mali. But every time I follow God, palaging may peace and harmony. Amen. So it's always a personal conflict. May problema ka sa opisina mo, yung boss mo, hindi mo maintindihan.
It's not your job to change that person. God sent that person to change you. Amen. Pag ginawa niyo yun, may blessing. Amen. Next. Love. L. Stands for Love. lessons. Lessons. It's new challenges always bring new lessons Hindi in wala life. pa. Hindi pwedeng wala kayong matututunan. Palagi kayong may matututunan. Amen? Ang ganda po yan, ano? Palagi may matututunan po. Tingnan nga po natin kung ano nga po yun. Psalms 119. Psalms 119, verse 67. Next week. Psalms 119, verse 67. Before I was afflicted, I went astray. But now, I keep your words. Let's go to verse 71. It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. Before I was afflicted, I go astray. Now, I learn your commandments or your statutes. Eh, di ba totoo naman po yun? Pansinin niyo po yung mga batang maliliit. Halimbawa po, may mainit, plancha, stove, or don't touch them. Right? Ano gagawin ng bata? Hawakan. Parang tayo ho yan eh, mga adult. May nakaapak sa inyo, tignan nyo, hindi yun. Sa amuyin nyo pa. Ano mo na mabaho, aamuyin mo pa. Diba kung ano yung, don't touch that, yung hawakan. Don't lean on the glass. Doon ka. Wet paint, don't touch. Hawakan, sisiguraduhin. Ganun tayo, makulit tayo, matigas ulo natin eh, di ba? Yung bata, pag sinabing don't touch, mainit, pag hinawakan ho yung mapapasok, right? Sa palagay nyo po, ba sa susunod yung bata hahawakan? Hindi na. Natuto eh. Alam nyo, minsan ganun po tayo. Before I was afflicted, I went astray. Nung walang pain, punta lang ako doon. Sige lang na sige. Pero nung nasaktan na ako pag Panginoon doon sa problema yun, natuto na ako. Ayoko nang ulitin yun. Amen? Alala ko yung mga ilang testimony. Naku, pastor, nung bago po ako dito, pastor, maniwala kayo. Akala ko, magic yung plastic na gano'n. Kiss-kiss lang ako ng kiss-kiss. Binabayaran pala yung pastor. Pero ngayon, pastor, naku, pastor, hindi na ako gumagamit nito. Meron ako, pero nandito na. Natuto na ako, pastor. Ayoko na. And there's so much insight. There's so much wisdom in that. Hanggat hindi mo alam minsan, sige ka lang ng sige. Pero pag nasaktan ka na, tsaka mo lang natututunan yung lesson. Amen. No wonder, ang sabi sa atin ni Jesus, you are just like sheep who gone astray. Alam niyo kung bakit sheep? No offense, alam niyo po ang sheep, isa sa pinakabobo na hayop. Kaya wala kayong makikitang sheep na turuan sa circus. Lahat po ng sheep, kinakatay lang po. Alam niyo ba't sheep? Kasi ang sheep po, sa atin po kasi ang shepherd doon tinutulak eh, yung mga pag nagpapastol. Ang sheep po doon sa Israel, hindi, ang shepherd ang nasa unahan. Ang sheep sumusunod sa kanya. Hindi pwedeng yung sheep, kasi ang sheep po, ganito kamangmang ang sheep. Ang sheep pag nilagay niyo po sa pasture, pag hindi niyo inawat siya, kakain yan hanggang mamatay. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng busog. Siya kain na siya ng kain. Hindi siya titigil hanggang hindi siya patay. Bisa no, may taong ganun eh. No? ang sheep po pag bumagsak, pag natumba ang sheep, hindi makakatayo. Hindi makakatayo yun. Hindi niya alam kung paano tumayo. Ang sheep po, halimbawa, di ba, puro may mga cliff, may mga ravine doon sa lugar sa Israel. Di ba, meron ng cliff na ganyan. Ito, mga sheep dito. Pag yung isa ko na una nahulog, kala niyo ba titigil yung marami doon? Sunod-sunod yun, mahuhulog yun doon. Kaya ang sabi ni Jesus, you are just like sheep without shepherd. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa totoo lang po, puro tayo mangmang. Puro tayo bobo. Sakit mo naman magsalita, pastor. Hindi po, sa totoo lang po. Right? Okay. May example Alam natin masama ang drugs.
Ang dami na natin nakita, nasira ang buhay sa drugs. Babae, lalaki, nasira ang buhay. Pero nagda-drugs pa rin ang mga kabataan. Doon pa rin pupunta. Ang daming lalaki rito, alam nila na pag I commit adultery, I'm endangering my family na mag-collapse. Pero ang daming lalaki mahuhulog sa adultery. Ang daming pastor na alam nila na delikado ang counseling sa office ng ikaw lang at yung babae. Pero ang daming pastor natin na balitaan, bumagsak sa babae. Alam natin ang Las Vegas, ang sugal, ang daming sinirang pamilya. Pero ang dami pa rin nasusugal. Alam natin ang bisyo, alak, sigarilyo, hindi maganda sa katawan. Pero nag-aalak at sigarilyo pa rin. Ngayon sabihin nyo sa akin, matalino tayo. Alam natin ang kasalanan. Pero pumupunta pa rin tayo doon. Am I right with that? Amen. Wow. Before I was afflicted, I've gone astray. Alam natin ang credit card hindi maganda. Di ba? Nakakalungkot dito eh. Kukuha ng bagong credit card, pambayad doon sa lumang credit card. Paano yun? Alam natin na pag kinain ko to, pangit sa katawan ko. Hindi, masarap to eh. Sige. Buti sana pag namatay, buti sana kung buo katawan. Minsan kalahating katawan lang eh. Ang hirap nung walang nililibing ng kalahating katawan eh. Di ba? Why not take good care of yourself? Of your body? Kaya maraming problema ang pinadadala ng Diyos because every problem, there's a lesson on that. And you can learn from that. Amen. Amen? Amen. Susunod po. Letter E. Uy, maganda yan. Ano yung E? Hulaan nga natin. Blessing. Endless blessing. Biblical naman yun eh. Sabi ko, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Amen? Ano yung E? Alam niyo kung ano yung E? Everywhere. Ano yung ibig sabihin? No one is excluded from problems. Everywhere. It doesn't matter kung naglilingkod ka o hindi ka naglilingkod sa Diyos. It doesn't matter kung pastor ka o pangkaraniwang miyembro ka. It doesn't matter kung Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano. As long as you are existing in this planet Earth, there will be problems. So ang problema po is not a gauge na dahil marami kang problema, pinapalo ka ni Lord. Hindi ho. Ang problema po kay Kristiyano ka kay hindi, nandiyan dyan ang problema. Problems is everywhere. No wonder Jesus said, a wise man is the one who built his house on the rock. So when storm comes, he survived the storm. Remember that, Matthew chapter 7? A foolish man is a man who built his house on the sand. And when the storms come, the house was destroyed and the loss was great. So, ibig sabihin po ni Jesus, hindi porkit Kristiyano, walang problema. Hindi porkit naglilingkod, walang problema. Hindi porkit matapat ka sa Panginoon, walang problema. A wise person is this. Palagi na ang buhay, my life is grounded in the Word of God. Because whether I like it or not, storms in life are real. Amen. Sa ayaw at sa gusto natin, dadating ang bagyo. Are you ready? That's the big question. That's the million-dollar question. Are you ready when the storm comes? Is your life builded in the Word of God? Amen. 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 Lahat tayo rito naging estudyante. Subukan niyo yung cramming. Right? Biglang sasabihin ng teacher, okay, we have a pop quiz. Cramming ka, di ba? Bakit? Hindi ka handa eh. Pero pansinin niyo mga estudyante, yung mga studios na katulad namin ni Rodel. Amen. Na walang ginawa kung hindi mag-aral. Pag sinabi ng teacher, okay, may quiz tayo. Okay lang. Dito lang ako. Bakit? Tabi ko, nag-aaral eh. Pansinin niyo yung mga nag-aaral, naghanda. Kahit surprise quiz, hindi natataranta. Amen. Bakit? Handa eh. Ganun yung Kristiyano. Pag ang buhay mo handa dahil nakatanim ka sa salita ng Diyos. Hindi dahil gusto mo ng problema. Pero kahit dumating ang problema, alam mo, you are safe and secure in the words of God. Amen. Amen. Amen.
It's everywhere. And last, ano po yan? S. 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 Wow! Mabigat po yun, ano? May S ba? May S? Trouble. Sige, na natin. Huwag nang is. Ibig sabihin po ng S, every problem is solvable. Solvable. There's always a solution. Amen? Kailangan ng S. Amen. God will always make a way for you. Amen. Amen? Amen. Sige nga po, for closing. Alam nyo, itong illustration na to, hindi nawawala to sa preaching ko eh. Palagi ko kong ginagamit po ito eh. Kung babasahin po ninyo yung Exodus chapter 14, ang sabi po ng Diyos, ng God kay Moses, you go that way. Kung babasahin po natin. Basahin po natin para mas maintindihan po natin. Exodus 14. And the Lord said to Moses, tell the people of Israel to turn back and encamp in front of Pihahiroth between Migdol and the sea in front of Baal-Zephon. You shall encamp facing it by the sea. Kaalis lang po nila, di ba? Sa Egypt. After 10 miracles, right? Yung plagues. Di ba? Sabi ni Pharaoh, sige na, umalis na kayo rito. Pag hindi pa kayo umalis dito, mauubos kami rito. So, imagine, after 400 years, ito yung mga tao, palabas na sila, yan ang Egypt. Ang sabi ng Bible, and God told Moses, I want you to go that way. Baal-Zephon, Pihahiroth, in between Pihahiroth and Migdol. Para i-picture natin, para ma-appreciate natin. Ito Egypt. Ito yung daan. Ito yung Pihahiroth, bundok to, wilderness, masukal. This is Migdol, bundok ulit. Diretso Baal-Zephon, that's Red Sea. Sabi ng Lord, diyan kayo dumaan. Kung strategist ka, mali yun. Bakit? Red Sea doon, ito kaaway, trap ka dito, trap ka dito. Kulong ako. Right? Ganun exactly ang nangyari.